Magandang araw sa iyo, kaibigan. Alam mo, sa culture natin ngayon, meron tayong isang salita na gustong-gusto natin. Ano yun? Upgrade. Kapag nasa eroplano ka, ang sarap pakinggan kapag sinabi ng attendant na, "Sir, ma'am, we are upgrading you to business class." Wow! Mas malaki ang upuan, mas masarap ang pagkain, may legroom. Tama ba? Sa fast food, gusto natin go large. Sa cellphone, kailangan laging latest model kasi mas mabilis, mas high-tech, mas convenient. We live in a world obsessed with removing friction. Gusto natin ng buhay na walang abala. Ayaw natin ng naantala. Gusto natin mabilis at smooth at instant. Gusto natin ng instant coffee, instant noodles, instant reply, same-day delivery. Nako, kapag mabagal ang internet, ano nangyayari? Naiinis tayo. Kapag traffic, umiinit ang ulo natin. Kapag mahaba ang pila, nako, ayaw natin, nagrereklamo tayo. Our default setting is ayoko ng hassle. And honestly, there is nothing wrong with comfort per se. Hindi masama magpahinga. Hindi naman masamang magkaroon ng maayos na higaan o aircon kapag mainit ang panahon. Tama ba? God gives us rest as a gift. Kaya lang, mamaya, baka kasi hindi natin napapansin na nagiging idol na pala natin ang convenience o comfort. Di ba? Ang ating series ay Modern Idols, na kung saan ay pinag-uusapan natin yung mga bagay na hindi naman mukhang Diyos-Diyosan kasi hindi naman sila rebulto. Wala ring dambana o altar. Kaya lang, sinasamba ng puso natin. At isa dyan ay ang comfort. Last time, we talk about idol of achievement. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ng isa sa napakadelikadong Diyos-Diyosan. Ang title ng message natin ngayon ay The Idol of Comfort. Bakit ko nasabing dangerous ito? Kasi hindi ito mukhang kasalanan. It feels nice. It feels safe. It feels like inaalagaan mo lang naman yung sarili mo. Kaya gusto mo ng comfort at convenience. Pero kapatid, alahanin mo ito. Comfort becomes an idol when it becomes the filter through which you make all your decisions. Ang ibig sabihin ay the idol of comfort is the subtle but powerful belief that my personal ease, safety, and convenience are the highest goods in life and that God exists primarily to make my life frictionless. Ito yung mindset na nagsasabing, susunod ako kay Lord, basta hindi mahirap. Maglilingkod ako, basta convenient sa schedule ko. Magbibigay ako, basta hindi masakit sa bulsa ko, Grabe, no? We treat God like a vending machine. Gusto natin ng blessing, pero walang burden. Walang responsibility. Walang commitment. Gusto natin ng corona, pero wala yung krus. Gusto natin ng Savior, pero nire-reject natin ang suffering na kaakibat o kasama ng pagsunod at pagiging alagad ng Panginoong Yesus. Kapag may pinapagawa si Lord na mahirap, ano una nating reaction? We bargain. We negotiate. Sabi natin, Lord, wag naman yan. Iba na lang. Masyadong mabigat yan. Kasi sa isip natin, if God loves me, He will make my life easy. Pero alam mo, kaibigan, kasinungalingan yon na nagpapahina sa ating mga Kristiyano ngayon. Kaya kapatid, tapusin mo mensahe na ito kasi pag hindi natin tinanggal ang idol na ito ng comfort, naku, ito yung papatay sa ating spiritual growth. Aalisin nito ang kapangyarihan ng testimony mo. Mananatili kang spiritual baby na iyak ng iyak kapag naging mahirap na ang pagsunod sa Diyos. Pero kung matututunan mo ialay ang iyong comfort sa paanan ng Panginoong Yesus, ay madidiskubre mo na meron pang mas mahalaga kaysa maging komportable. Ito ay ang malaman at tuparin ang purpose ng Diyos sa buhay natin. Magandang araw mga kawotji. Praise God at nagkita-kita na naman tayo. May good news ako. Every Sunday 6 p.m. na po ang ating bagong upload simula ngayon sa halip na Monday. Ginawa natin ito dahil napakaraming online mission groups na nagmi-meet ng Sunday at Monday morning ang gumagamit ng videos natin para sa kanilang discussion. So, para mas maaga ninyong magamit, Sunday na tayo. Sa mga bago pa lang dito, ako po si Kuya Mike. Ang calling ko ay
i-share ang salita ng Diyos sa paraang simple lang at madaling maintindihan. At kung hindi ka pa member ng isang online mission group, makinig ka kapatid. Kung gusto mong gumawa ng difference sa buhay ng iba, kung mahal mo ang Panginoon at gusto mong maging bahagi ng kanyang gawain na hanapin ang mga nawawala at gawin silang alagad, now is the time to join our mission group. Dito tutulungan ka naming makilala ang Panginoon ng mas malalim o intimately. I-equip ka namin sa paglilingkod sa Kanya sa pamamagitan ng pagbabahagi ng salita at pagdi-disciple. Kung ito ang tinitibok ng puso mo na sumunod sa panawagan ng Diyos sa atin, mag-type ka lang ng join sa comment section o kaya naman ay i-message nyo kami. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ang idol of comfort? Una, deny the right to a frictionless life. Pangalawa, pick up the cross of inconvenience. At pangatlo, lose the life you curated. So pag-usapan natin yung unang point, deny the right to a frictionless life. Sabi sa Matthew 16:21-23, mula noon ay ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya, dapat akong magtungo sa Jerusalem at magdanas ng maraming hirap sa kamay ng mga pinuno ng bayan, mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Ako'y papatayin, ngunit sa ikatlong araw, ako'y muling mabubuhay. Dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos, kailan may hindi yan mangyayari sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, lumayo ka, Satanas, hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay magdadanas ng hirap at papatayin. Pero tingnan mo ang reaksyon ni Pedro sa sinabi ng Panginoong Hesus. Hinila niya sa isang tabi yung Panginoong Hesus at sinaway. Sabi niya, Lord, wag naman sana, hindi yan mangyayari sa'yo. Now, bakit ganun si Pedro? Was he being evil? No, he was being a friend. Mahal na mahal niya ang Panginoong Hesus. Ayaw niya masaktan si Lord. Ayaw niyang mahirapan ang master niya. Pero tingnan mo ito na mas malalim. Si Pedro ay merong sariling theology of comfort. Sa isip niya, ang Messiah ay winner dapat, hindi victim. Ang Messiah ay dapat komportable, nasa trono, hindi nasa krus. Hindi dapat mahihirapan. Hindi dapat mangyari kung ano yung kahirapan na mangyayari sa kanya. Ang gusto ni Pedro ay magkaroon ng frictionless Messiah. Gusto niya ng glory pero walang masamang mangyayari. Gusto niya ng tagumpay pero walang sakripisyo. At ganun din tayo, di ba? Kapag sinabi ni Lord na mahihirapan ka sa pagsunod sa akin, ang bilis nating sumagot, Lord, rebuke that. I claim prosperity. I claim safety. Ayoko niyan, hindi yan pwede. Gumagamit tayo ng mga spiritual language para madepensahan natin ang idol of comfort. Pero tingnan mo kung paano tinatrato ng Panginoong Hesus ang ganoong pag-iisip. Hindi niya sinabi kay Pedro na, salamat Pedro sa iyong pag-aalala. Hindi. Ang sabi niya, lumayo ka, Satanas. Bakit? Kasi ang mindset na ayaw ng paghihirap o suffering sa lahat ng area ng buhay niya ay hindi galing sa Diyos. Bakit? Kasi imagine mo ito, kaibigan, kung iniwasan ng Panginoong Hesus ang friction o kahirapan niya sa krus, wala sana tayong kaligtasan ngayon. At dahil dito sa ganitong sitwasyon ng pag-uusap nila ni Pedro, may tinuro ang Panginoong Hesus sa mga alagad na kailangan din nating matutunan. So hinarap niya yung mga alagad at sinabi niya rito sa susunod na talata, Matthew 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ano ba ang ibig sabihin nito? Itakwil ang kanyang sarili. Ang ibig sabihin ay tatalikuran mo ang sarili mo lalo na sa mindset na entitled ka sa buhay na walang kahirapan, walang pain kasi naglilingkod ka naman sa Diyos. Kaibigan, hindi totoo yan. Sa isip ni Pedro, dahil ang Panginoong Hesus ang Messiah, entitled siya sa puro ginhawa lang. Dapat walang problema o challenges na ma-encounter. Pero tingnan mo, sabi ng Panginoong Hesus,
na tinuro niya sa lahat ng kanyang mga disciple. At kung ikaw ay disciple, kung ikaw ay tagasunod, kung ikaw ay follower, para sa iyo ito at para sa akin. Sabi niya, sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mo maging follower ko, gusto mo maging alagad ko, ay itakwil mo ang iyong sarili. Pasanin mo ang kanyang krus. Ang ibig sabihin ay kailangan mong bitawan ang entitlement na yan na dapat puro ginhawa ka lang at di ka dadanas ng kahirapan. Sa Greek, ang itakwil ay aparnisasto. It means to utterly disown, to separate yourself completely. Ang sinasabi ng Panginoong Hesus ay i-disown mo ang iyong sarili. Sasabihin mo sa sarili, hindi ko kikilalanin ang pansarili kong kagustuhan. Ang nabubuhay na sa akin ay ang Panginoong Hesus. Kaibigan, you need to disown yung self na nagsasabi at nagde-demand na, Lord, wag naman masakit. Lord, wag naman mahirap. Alam nyo, kasi kahit ako, ayoko din nito eh. Pero minsan, sinasabi ko kay Lord, Lord, yung will mo yung masunod at hindi yung will ko. Parang sinasabi ng Panginoong Hesus, you cannot have two kings. It's either me or your comfort. Pag-isipan mo ito, ang idol of comfort ay parang isang spoiled na hari na nakaupo sa puso natin. Kapag mainit, alam mo, sisigaw ang hari. Paypayan nyo ako! Mainit! Pag gutom, sisigaw yan. Pakainin nyo ako, dala nyo akong pagkain. Kapag may traffic, sisigaw yan. Hawiin nyo ang daan. Ayoko na may mabagal sa harap ko. Ganon. Ganon ang idol of comfort. Ayaw mahirapan. Parang spoiled na hari sa puso natin. Kaya, ang sinasabi ng Panginoong Hesus, kung susunod ka sa akin, kung gusto mo maging disciple ko, pababain mo ang haring yan sa trono mo. Itatakwil mo ang karapatan niya na maghari sa'yo. Sabi nga ni Tim Keller, if you want Jesus with you, you have to give up the right to self-determination. Self-denial is an act of rebellion against our late modern culture of self-assertion. Ang mundo natin nagsasabing, follow your heart. Sundin mo ang laman ng puso mo, diyan ka masaya eh. At ganito ang gusto natin. Kaya nga ang pagiging follower ng Panginoong Hesus, ang pagiging disciple ng Panginoong Hesus, ay isang rebellion. Nagre-rebelde ka sa sarili mo. It is saying, Lord, hindi na ako ang boss, ikaw na. Even if it hurts, susunod ako sa'yo. May nabasa akong totoong kwento tungkol sa isang preacher na nakatayo sa pintuan ng church. Nakikipagkamay siya sa mga tao pagkatapos ng service. Hinawakan niya yung kamay ng isang lalaki at hinila niya sa isang tabi. Sabi ng preacher sa kanya, kapatid, you need to join the army of the Lord. Alam mo, sumagot yung lalaki, Pastor, I'm already in the army of the Lord. Nagtaka yung preacher at nagtanong, kung ganon, how come I don't see you except for Christmas and Easter? Bumulong yung lalaki, pabalik. Sabi niya, kasi I'm in the secret service. Alam nyo, some of us are in a secret service. Hindi tayo kilala bilang follower ng Panginoong Hesus dahil hindi tayo natututong mamuhay tulad ng isang tunay na follower na nakikita ng mga taong nakapaligid sa atin. May isa pa akong narinig na kwento tungkol sa isang lalaki na ipinatawag para pumunta sa Iraq dahil nag-declare ng war ang US doon. Ang problema nitong lalaki, ayaw niyang pumunta. Pinaliwanag niya na hindi siya sumali sa army para makipagdigmaan. Sumali lang siya sa army para sa benefits. Kasi merong sweldo, libre yung college tuition, insurance at iba pa. Kaya na may problema ang ganitong pag-iisip. Kasi isa sa mga primary functions ng military ay ihanda ang isang sundalo para sa gera. Pagpasok mo pa lang sa military, ay malinaw na ito sa iyong job description. Kaibigan, armies do not exist para mamigay ng benefits. Yun ay mga perks lamang. Armies exist to deal with conflicts. Para idepensa ang mga tao nila. Para labanan ang kalaban. At para manindigan laban sa kasamaan. Pero may mga taong sumasali lang na gusto lang makalibre sa mga benefits. At yung ganitong mindset ng sundalo ang delikado para sa isang bansa. Alam mo, ganyang klase ng mentality din ang sumisira sa church. Nagjo-join tayo ng church para sa benefits. Ine-expect nila
na ang Panginoong Hesus naroon para sa kanila. Yes, mabuti. Totoo naman na ang Panginoong Hesus ay nariyan kasama natin para sa mga tagasunod niya na nagtitiwala sa Kanya. Pero ang tanong ay, ikaw ba at ako ay narito rin para sa Kanya, para sa Panginoong Hesus? Narito ba tayo kahit anong mangyari para sa layunin niya na hanapin yung mga naliligaw at gawin silang alagad, o ayaw nating umalis sa comfort zone natin? Ito yung issue na ina-address ng Panginoong Hesus. Pinapaliwanag niya sa kanila na sila ay parte ng isang army at sila ay tinawag para sa isang gera. At para magawa mo ito ay kailangan mong itakwil ang iyong sarili. Kaya meron tayong app na tinatawag nating Go Mission. Naku, kung wala ka pa nito, kaibigan, i-download mo o install mo sa iyong cellphone. Ang app na ito ay maggagabay sa atin sa isang journey na merong purpose. Ang purpose ay lumago sa pagmamahal natin sa Diyos at lumago sa pagmamahal natin sa kapwa at gumawa ng alagad. Tutulungan ka ng app na ito na mag-join sa ating mission group, mag-training, magbasa ng Bible at marami pang iba. Ikaw ay tutulungan mamuhay bilang isang soldier. Kaya yung pangalan ng ating app ay Go Mission. The app is designed to have a platform na magli-lead sa isang tao from being a seeker to a multiplier. Kung gusto mo mag-join sa Army of the Lord for His glory, ay mag-install ka ng ating app na Go Mission. Yung link ay nasa description. Sabi ni Grant Osborne, self-denial is not the same as self-denial. Denial of self has to do with yielding self-control to God completely. Kaibigan, saan banda sa buhay mo ngayon ang nagsasabing, I deserve this comfort? Is it in your relationships? Ayoko siyang patawarin. Dapat siya mauna mag-sorry. Karapatan ko yun eh. Is it your ministry? Ayoko mag-serve sa kids ministry. Pang-leader ako eh. I should not suffer with the chaotic kids, yung mga spoiled na bata na yan. Ayoko. Is it in your honesty? Ayoko magsabi ng totoo, mapapahiya ako. I have to protect my image. Every time you choose comfort over service, pinapakain mo yung entitlement mentality na gustong patayin ng Panginoong Hesus sa'yo. Paano naman natin ito practically i-apply this week? Sadyain mo namang mahirapan ng konti para mag-serve sa iba. Sa traffic o commute, instead na makipag-gitgitan o magalit dahil nauna ako eh. No, let someone go ahead of you. Kapag may gustong sumingit, bigyan mo ng daan. Smile at them. Deny your right to be first. Sa bahay, do a chore. That is beneath you. Kung ikaw ang tatay, ikaw ang maghugas ng pinggan. Kung ikaw ang boss sa office, ikaw ang magtimpla ng kape para sa team mo. Patayin mo yung entitlement. Mag-serve ka. Sa church, mag-welcome ka ng first-timer at mag-share ng gospel. Alam ko, mahirap ito, pero gagawin mo kahit mahirapan ka para sa Panginoong Hesus na sinusundan mo. Ang Panginoong Hesus, hindi niya pinili ang frictionless life sa langit. He emptied Himself. Bumaba siya sa mundo. Naranasan niya ang gutom, ang uhaw, ang init, ang alikabok, at ang rejection ng mga tao. He embraced the ultimate friction. Ano yun? Yung pagpako sa Kanya sa krus. Kung ang Panginoong Hesus na hari ng mga hari ay hindi namuhay ng frictionless life para mahalin ka, sino tayo para mag-demand ng easy life? His love compels us. Kapag naintindihan mo kung gaano kalaki ang sinakripisyo niya para sa iyo, yung paglilingkod sa iba, nagiging maliit na bagay na lang yan. God wants to set you free from the slavery of comfort. He wants you to be strong. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ang idol of comfort? Una, deny the right to a frictionless life. Pangalawa, pick up the cross of inconvenience. Ang ibig sabihin ay hindi sapat na humindi ka lang sa sarili, kundi kailangan mong may buhatin. Sabi sa Matthew 16:24, basahin natin ulit. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. And then, anong gagawin? Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sabi ng Panginoong Hesus, kung gusto mong maging follower niya, ay kailangan mong pasanin ang iyong krus. Alam mo, na-realize ko na ginawa na lang nating decoration ng krus. Ginawa nating pendant sa kwintas, design sa t-shirt,
o display sa pader ng simbahan. Pero alam mo, nung sinabi ng Panginoong Yesus ang krus, noon, naku, walang nag-isip ng alahas. Nung narinig nila ang salitang krus, iisa lang ang image na pumasok sa isip nila. Ito ay isang taong hinatulan ng kamatayan, duguan, pasan-pasan ng bigat ng kahoy kung saan siya papatayin. Ito yung electric chair noong araw sa mga bibitayin. Naglalakad sa gitna ng kalsada habang inaalipusta ng mga tao. Grabe, ito ang paraan ng pag-torture at pagpatay noon ng mga Romano. Now, anong kinalaman yan sa inconvenience o comfort? Ano ba ibig sabihin ng pick up the cross of inconvenience? Ito ay ang kusang loob na pagtanggap at pagbuhat sa mga abala, sa mga sakripisyo at sa mga kapalit o cost na kasama kung ikaw ay follower o alagad o disciple ng ating Panginoong Hesus. Minsan naririnig natin, ay naku, sakit ng tuhod ko, ito na yung krus ko. O kaya ang sungit ng biyenang ko, ito na yung krus ko araw-araw. Kapatid, with all due respect, that is not your cross. That is just life in a fallen world. Ang cross na sinasabi ng Panginoong Yesus ay iba. The cross is when you could have chosen the easy way, but you chose the hard way because that is where Jesus is walking. Ibig sabihin, hindi yan yung mga problema na wala ka ng choice kundi tanggapin na lang. Halimbawa, nagkasakit ka o humina ang negosyo o naipit ka sa matinding traffic. Tapos sinasabi mo, ito na yung cross ko, pasan na pasan ko na siya, Lord. No, these are just the realities of life na ang mundo ay broken. Ang cross na sinasabi dito ay yung bigat na sadya mong piniling buhatin. Ang ibig sabihin, may choice ka gawin o hindi, pero mas pinili mong gawin pa rin kahit mahirap dahil mahal mo ang Panginoong Yesus at gusto mong sumunod sa Kanya dahil sinasabi mo, ako ay follower mo na, Lord. Ang ibig sabihin, ang pagpasan ng krus ay isang personal na desisyon na nagpapakita ng lubos mong katapatan at pagpapasakop sa Panginoong Yesus kahit na mahirap. Halimbawa, pagod ka na galing sa maghapong pagtatrabaho o pag-aasikaso sa pamilya o pagpapatakbo ng negosyo. Ang gusto mo na lang sana ay humiga, manood at magpahinga. Pero naalala mo na may kailangan ka i-disciple o may online Bible study group na kailangan ng prayer at encouragement mo. So instead of choosing your comfort, you choose to log in and lead that small group. Pinili mo na ibigay ang natitira mong energy para sa kanila at para matupad ang layunin ng Panginoong Yesus para sa kanila. Pinili mong ma-inconvenience ang pahinga mo para sa spiritual growth ng iba. That is picking up the cross. O kaya, nag-away kayo sa bahay o may nakatampuhan ka sa church. Feeling mo ikaw ang tama at ang pinaka-komportableng gawin? Manahimik na lang. I-silent treatment na lang siya at hintayin siyang unang lumapit para mag-apologize. Pero dahil gusto mong sundin ang utos ni Lord, kasi nga sinasabi mo, follower ka niya, disciple ka niya. So gusto mo sundin yung sinabi niya na magpatawad at makipagkasundo. So ikaw naman, lulunukin mo yung pride mo. Hindi madali. Ikaw ang unang lalapit, magpapakumbaba at aayusin yung relasyon. Pinili mong ma-inconvenience ang ego at pride mo for the sake of peace and obedience to Christ. O kaya may pagkakataon ka sanang kumita ng malaki sa isang project o makakuha ng malaking pabor, pero kailangan mong mandaya sa resibo, magsinungaling sa kliyente o i-compromise ang Christian values mo. Pero mas pinili mo na lumayo sa ganyang klaseng deal. Mas pinili mong mawalan ng extra income o opportunity kaysa sirain ang testimony mo para kay Lord. Pinili mong pasanin ang financial inconvenience for the sake of honoring Christ. Yan ang pagpasan ng krus. Imagine mo isang soldier na lalaban sa gera. Bago siya umalis sa base, iniiwan niya yung kanyang civilian clothes. Iniiwan niya yung kanyang comfort doon. Iniiwan niya ang kanyang schedule doon. Yung mga plano niya. Tapos, sinusuot niya yung full battle gear. Mabigat, mainit, hindi komportable. Bakit? Because he has a mission. Ang problema sa marami sa atin, we want to be soldiers of Christ, pero ang suot natin ay pangbakasyon.
Gusto natin ng resurrection power ng Sunday, pero ayaw natin yung suffering ng Friday. Kaibigan, tandaan mo ito. The cross is inconvenient. Kung ang Kristyanismo ay masyadong perfect sa iyong schedule, perfect sa iyong budget, at perfect sa iyong career plans, at hindi ka man lang naaabala para sa gawain ng Diyos, kaibigan, baka hindi krus ang dala mo. Baka unan lang yan na niyayakap mo. Masarap at malambot. Kaibigan, may isang kwento tungkol sa isang bata na gustong-gustong makita ang Panginoong Hesus. Pinagpe-pray niya ito ng maigi. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon na akyatin niya yung isang bundok habang buhat-buhat ang kanyang krus. Kaya kinuha niya yung krus. Excited siya. Nagsimulang maglakad paakyat sa bundok. Habang tumatagal, nagsimula na siyang mabigatan. At dahil nahihirapan na siya, pinutol niya ang isang maliit na bahagi ng krus para gumana ang dala niya. At nagpatuloy siya sa pag-akyat. Hindi nagtagal, bumigat na naman yung pakiramdam niya sa krus. Kaya pinutol niya ulit yung isa pang bahagi at nagpatuloy sa paglalakbay. Ilang beses pa itong nangyari hanggang sa makarating siya sa tuktok ng bundok. Pagdating niya ron, nakita niya ang Panginoong Hesus na nakatayo dun sa kabilang bundok, dun sa tuktok. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, "Anak, halika na, ilatag mo na ngayon ng iyong krus at maglakad ka, patawid, papunta sa akin. Ilatag mo yung krus mo. Gawin mong tulayan." Pero nang ilatag ng bata yung kanyang krus, nakita niya na hindi na ito abot para pagdugtungin yung dalawang bundok para makarating dun sa bundok na kung saan nandun yung Panginoong Hesus. Ang kulang na sukat ay yung eksaktong kapareho ng mga bahaging pinutol niya. Na-realize niya na kung tiniis lang sana niya yung bigat ng krus, nang hindi ito pinuputol, kung hindi niya tinangkang pagaanin ito para sa kanyang comfort, sana ay nakarating siya sa Panginoong Hesus. Alam mo, madalas, ganito rin ang ginagawa natin sa ating spiritual na buhay. Gusto natin ng Christianity na light version. Gusto natin yung blessings, yung peace, at yung salvation, pero kapag dumating na sa part na kailangan nating magsakripisyo, kailangan nating mapagod sa ministry, o kailangan nating mag-give up ng pansariling comfort para lumago sa Panginoon, mag-aral, sumali sa isang mission group o sa isang discipleship group, kailangan nating umalis sa comfort zone para sa iba, ay unti-unti nating pinuputol yung ating krus. We try to modify our obedience. Ginagawa nating mas magaan, mas convenient, at mas madali para sa atin. Pero hindi natin nare-realize na sa bawat pag-iwas natin sa friction at sakripisyo ay pinuputol pala natin mismo ang tulay na magkoconnect sa atin sa mas malalim na relasyon sa Panginoong Hesus. Ang krus na iniiwasan mong buhatin ngayon, ang siya palang magiging tulay mo bukas para mas makilala mo at para mas ma-experience mo na mas higit pa ang Panginoong Hesus sa buhay mo. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Aling bahagi ng krus mo ang pilit mong pinuputol ngayon para lang mas maging komportable ang buhay mo? Is it your time for God, your commitment to serve the church, or your willingness to forgive someone who hurt you? Huwag mong putulin ang krus mo dahil idinisenyo yan ni Lord na sakto sa bigat na kaya mo para maging tulay mo papalapit sa Kanya. Pamilyar ka ba kay Simon na taga Cyrene? Basahin natin yung nangyari sa kanya sa Marcos 15:21. Nasalubong nila sa daan ng isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cyrene, na ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Grabe, no? Nakatambay lang siya. Galing siya siguro sa probinsya at naroon para mag-celebrate ng Passover. Wala naman siyang plano maging parte ng isang crucifixion. Pero, bigla siyang hinawakan ng mga Roman soldiers at pinilit na pasanin yung krus ng Panginoong Hesus. Imagine the inconvenience. Napahiya siya. Nadumihan ng damit niya ng dugo ng iba. Na-delay yung lakad niya. At biglang bumikat yung balikat niya sa pagpasan ng kahoy na krus na yon. Pero ito yung maganda sa istorya. Binanggit mismo sa Marcos 15:21 na si Simon ay ama ni na Alejandro at Rufo. Tapos later on sa Book of Romans 16:13, nagpaabot ng pagbati si Apostle Paul
sa isang taong nagngangalang Rufo at sa kanyang ina. Alam mo, pinaniniwalaan ng mga scholars na iisang pamilya lang ito. Kaya nga dahil pinasan ni Simon ang krus, kahit na abala ito para sa kanya, kahit mabigat, kahit hindi niya plano, marahil ang kanyang pamilya ay nakakilala sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Kaibigan, baka yung abala na iniiwasan mo, yung ministry na ayaw mong salihan, yung mission group na tinatamad kang salihan kasi sabi mo wala kang load o wala kang time, o yung tao na ayaw mong kausapin, baka yan mismo ang krus na gagamitin ni Lord para magdala ng kaligtasan sa iyong pamilya. Now, si Simon, pinuwersa na buhati ng krus. Pero tayo, iniimbitahan tayo ng Panginoong Hesus na buhatin ang krus ng kusa para makasunod tayo sa Kanya bilang disciple o follower. So, paano natin may apply ito this week? Kailangan mo samahan ng pagkilos, yung pag-deny mo sa iyong sarili. May tao ka bang kailangan patawarin? May tao bang kailangan mong kausapin sa isang sensitibong bagay para lang mailigtas mo siya sa kapahamakan? O isang tao na kailangan mong bahaginan ng kaligtasan kahit hindi ka komportable? Kaibigan, isa ito sa mga krus, kaya kahit inconvenient, piliin mo silang buhatin this week. So, paano ba natin mapagtatagumpayan ng idol of comfort? Una, deny the right to a frictionless life. Pangalawa, pick up the cross of inconvenience. At pangatlo, lose the life you curated. Ano ba ibig sabihin ng curated life? Familiar ba kayo sa Instagram feed? Di ba? Hindi naman lahat ng nangyayari sa totoong buhay natin ay pinopost natin doon. Ang pinopost lang natin ay yung mga magaganda, yung masasarap na pagkain, yung travel goals mo, yung mga pinuntahan mo, at yung mga perfect angles, ano? Kasi parang inisip mo, naku, pagka front view, parang hindi ako maganda. Side view nga. Anong ginagawa natin? Kino-curate natin ito. Pinipili lang natin yung ipapakita natin sa public. Inaayos natin ang lahat to look good and feel good. Sa ating spiritual at practical na buhay, ganon din mismo ang ginagawa natin. We spend enormous energy, time, and money para bumuo ng isang buhay na insulated o protektado mula sa pain at hirap. Gumagawa tayo ng pader na gawa sa insurance, gawa sa savings, gawa sa comfort, gawa sa entertainment para lang makasiguro na safe tayo at happy tayo. Kaya nga, ang to lose the life you curated means deliberately surrendering that self-constructed, comfort-driven existence. Ang ibig sabihin, kusang loob mong sinusuko yung buhay na ikaw mismo ang nag-design para lang maging komportable. Ito yung pagbitaw sa ilusyon na kaya nating protektahan yung ating sarili. Sabi nga sa Matthew 16:25, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ang salitang ginamit ng Panginoong Hesus para sa life o buhay dito ay sight. Hindi lang ito biological life o paghinga, kundi kasama dito ang soul, ang ego, ang identity. Ito yung pagkatao mo na binuo mo para sa sarili mo. At ito nakakatakot na katotohanan na sinabi ng Panginoong Hesus, the more you try to save o itago o protektahan at i-insulate ang sarili mo, iniingatan mo tong curated life mo, the faster it slips through your fingers. Parang buhangin yan. Mawawalan ka nito. But if you lose it, kung bibitawan mo, kung isusuko mo ang kontrol, alang-alang sa Panginoong Hesus, doon mo lang ito totoong mahanap. Imagine mo ito, para tayong mga batang naglalaro sa putikan. Gumagawa tayo ng mud pies o tinapay na gawa sa putik. Binabantayan natin ito. Iniiyakan natin ito. Iniisip natin na ito na yung pinakamahalagang bagay sa mundo. Kaya lang, narito ang Diyos. Nag-o-offer siya ng bakasyon sa isang magandang beach resort. Isang walang hanggang karagatan ng kagalakan. Pero ayaw naman nating bitawan yung putik kasi ang sabi mo, akin to, buhay ko to. Kaibigan, babagsak yan at mawawala yan kung hindi mo yan bibitawan para matupad mo ang layunin ng Panginoong Hesus para sa iyo. Kaibigan, ang idol of comfort ay nagsasabi sa iyo na mag-settle ka na sa mud pie
kasi mas madali. Pero sa kabaligtaran, ang Panginoong Hesus naman ay pinapakita niya sa iyo na masyado kanyang mahal para hayaan kanyang magpakasasa sa putikan. Kaya iniimbitahan kanya ngayon, nabitawan mo yan at bibigyan kanya ng tunay na buhay na makabuluhan. Maraming pagkakataon gusto nating bigyan tayo ng kaligtasan ng Diyos pero ayaw naman nating ibigay ang buhay natin sa Kanya. May isang lalaki na kolektor at trader ng mga perlas. Maganda na yung sarili niyang koleksyon, ang dami niya ng koleksyon. Pero isang araw, habang may business trip siya, nakita niya isang napakagandang perlas sa bintana ng isang jewelry store. Wala pa siya nakita na ganito kaganda na pearl. Perfect ang shape. Ang size, perfect. Ang kulay, ang ganda. Sabi niya sa sarili niya, I must have that pearl. Kailangan ko makuha yan. Kaya pumasok siya sa tindahan at nagtanong. Maingat na naglatag yung jeweler ng isang itim na velvet cloth sa counter. At dahan-dahang ipinatong ang perlas. Nanlaki yung mata ng kolektor sa ganda ng pearl. Tinitignan niya itong maigi, sabi niya, ito na pinakamagandang pearl sa buong mundo. Sabi ng jeweler, totoo yan at walang katulad yan kahit saan. Sabi ng kolektor, kailangan mapasa akin ito, magkano ba yan? Sumagot yung jeweler sa likod ng counter. Sabi niya, kaibigan, hindi mo kaya presyo nito. But I must have it. Babayaran ko kahit magkano, sabi ng lalaki. Kahit magkano? Tanong ng jeweler. Yes, kahit magkano. Sabi ng jeweler, very well. Kung gusto mo ang perlas na ito, pwede mo siyang bilhin. Pero ang magiging kapalit nito ay ang lahat ng meron ka. Nagulat yung lalaki. Everything I have? Yes, everything. Naglakad-lakad muna ang lalaki para mag-isip. At last, sabi niya, I must have that pearl. I'll pay the price. Kinuha niya yung wallet niya. Binilang yung pera. Nagtira lang siya ng kaunti para sa sarili niya. Sabi niya, I will have to buy some gas para sa kotse ko. Sa'yo na lahat to. Sumagot yung jeweler. Oh, may kotse ka pala. It will cost you your car too. Kasama yun sa bayad. Sabi ng lalaki, paano ko papasok sa trabaho? Oh, may trabaho ka. It will cost you your job too. Sabi ng lalaki. Pero kung bibigay ko yung trabaho ko, paano ko babayaran ng bahay ko? Oh, you have a house? Kasama rin ng bahay mo sa ibabahid mo sa akin. Pero sir, paano na yung aking asawa at mga anak ko? Do you have a family? It will cost you your family too. Napaisip yung lalaki, sinabi, pero that's everything I have. Ubus na lahat sa akin. Sumagot yung jeweler, I told you, it will cost you everything you have para makuha itong perlas. Hindi ko alam na literal na everything. Sabi ng kolektor, yes, everything. Sa huli, sabi ng lalaki, kailangan ko talaga yung pearl na yan eh. Babayaran ko siya ng lahat ng meron ako. So, ibinigay niya yung lahat ng meron siya. Binitawan niya yung buhay na kinontrol at pinotektahan niya. Then, inabot ng jeweler yung perlas sa kanya. Tapos, ibinalik din ng jeweler yung pera niya. Ibinalik din yung susi ng kotse niya. Yung titulo ng bahay niya. Sinabihan din siya na i-keep ang kanyang trabaho at alagaan ng asawa at mga anak niya. Pero may sinabi yung jeweler, now remember, lahat ng mga ito ay pagmamay-ari ko na. Gusto kong kunin mo sila at gamitin mo, but don't ever forget they belong to me. Anytime na kailanganin ko sila o sabihin ko sa iyong gagamitin mo ito para sa akin, you must remember na akin na sila. Ibinigay mo na sa akin ang mga ito kapalit ng perlas. Mga kapatid, linawin po natin ito. Salvation is completely free and it is not about our works. Walang amount ng sakripisyo, walang dami ng pag-serve sa church at walang pera ang pwedeng ibayad para ma-earn natin ang kaligtasan. Wala tayong ipagmamalaki dahil ito ay puro biyaya o grace lang ng ating Panginoon. But, listen carefully. While salvation is absolutely free, it will cost you your life. Ang ibig sabihin ng pagbitaw sa curated life natin ay ang pag-surrender ng lahat kay Lord. Hindi para maligtas tayo, kundi dahil iniligtas na niya tayo. Ipapagamit pa rin niya sa iyo ang pera mo. Ipapagamit pa rin niya sa iyo ang trabaho mo. Ipapagamit niya pa rin sa iyo ang pamilya mo at ang oras mo. Pero ngayon dapat alam mo na hindi na yan sa iyo.
na hindi mo na yan gagamitin para lang sa sarili mong comfort. Para na yan sa Panginoong Yesus. Kaya kapag sinabi ni Lord, kailangan ko ang oras mo para sa taong ito, o kailangan ko ang sasakyan mo para sa ministry na ito, o kailangan ko ang bahay mo para sa pag-disciple sa isang mission group, hindi ka na magdadalawang isip dahil isinuko mo na ang karapatan mo. You have lost the curated life to find true life in Him. Sabi ni A.W. Tozer, the man who has God for his treasure has all things in one. Whatever he may lose, he has actually lost nothing, for he now has it all in one. Kung nasa iyo si Kristo, wala kang talo. Even if you lose your comfort, you have the Comforter. Even if you lose your safety, you have the Savior. Ngayon, paano natin ito isasabuhay this week? Kaibigan, redirect your resources. Tingnan mo kung saang area ng iyong buhay na sobra-sobra ang paggastos mo para lang sa personal na comfort. Baka ito yung subscription services na hindi mo naman talaga kailangan. Baka ito yung weekly treat yourself na nagiging habit na ng gluttony o vanity. Baka ito yung oras na inuubos mo sa panonood ng series habang may taong nangangailangan ng time mo para makausap ka. Kaibigan, lose the life you curated. Gawin mo hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto mong patunayan sa Diyos na mahal mo siya at ang comfort mo ay hindi mo Diyos-Diyosan. Sabi ni Randy Alcorn, the curated life says, I will keep what I have. The surrendered life says, I will invest what I have in the only currency that will survive death. Kabe, no? Kaibigan, hindi natin kayang isuko ang ating mga plano sa buhay sa Diyos ng sariling lakas. Tandaan natin ito. Kailangan natin ng Savior. Ano ibig sabihin? Kung nandito ka ngayon at pagod ka na sa pagkontrol ng sarili mong buhay, kung na-realize mo na puro pansamantalang comfort lang ang pinanghahawakan mo at gusto mo nang maranasan ang totoong buhay na inaalok ng Panginoong Yesus, ay ito na yung pagkakataon mo. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. But the good news is, binayaran na ng Panginoong Yesus ang penalty ng lahat ng kasalanan mo at kasalanan ko sa krus. Ang kaligtasan ay libreng regalo. Ang kailangan mo lang gawin ngayon ay tanggapin yan. Isuko ang pagkontrol sa iyong buhay at tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Kahit nasan ka, ay ipahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan at madalas kong inuuna ang sarili kong comfort kaysa sa iyo. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at muli kang nabuhay. Ngayon nga po, sinusuko ko na po ang aking buhay sa iyo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ikaw na po ang maghari at masunod sa buhay ko. Wala na po akong itatago at wala na akong tatanggihan sa ipapagawa mo sa akin. Gamitin mo po ako para sa iyong kaluwalhatian. Amen. Kung tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, comment, accept para may pag-pray namin ang iyong spiritual growth. Kung na-bless ka, please subscribe at i-share ito sa mga nangangailangan ng pag-asa. Para naman sa gustong mas makilala pa ang Diyos, comment, join para makasali sa ating mission group. Salamat sa ating mga supporters. Kung nais mong maging financial partner sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos, nasa description ang giving link o mag-comment ka lang ng partner at isisend namin ito sa iyo. So, review natin kung paano ba natin mapagtatagumpayan ng idol of comfort. Una, deny the right to a frictionless life. Kailangan nating patayin ang entitlement sa ating puso. Bilang mga sundalo ng Panginoong Hesus, wala tayong karapatang mag-demand ng buhay na walang hirap, walang sakit, at puro ginhawa lang. Itakwil natin ang pagiging boss ng sarili nating buhay at hayaang ang Panginoong Yesus ang masunod. Pangalawa, pick up the cross of inconvenience. Hindi lang sapat na humindi sa sarili. Kailangan din nating sadyang buhatin ang ating krus. Ito ay ang kusang loob na pagtanggap sa mga abala, sakripisyo sa oras, sakripisyo sa pera, sa pride o sa finances natin upang makapaglingkod sa iba at makasunod sa mga yapak ng Panginoong Yesus. At pangatlo, lose the life you curated. Bitawan natin ang ilusyon na kaya nating protektahan at i-insulate ang sarili natin mula sa problema.
No, hindi natin kaya. Isuko natin ng buong buo yan kay Lord. Ang buhay na pilit nating inaayos, pilit nating kinokontrol para lang maging safe. Remember, salvation is completely free, but truly following Jesus will cost you your curated life. God bless.